Hi, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's another reaction for tonight, today, tomorrow, every day. Hindi pala ako vlog lagi. But anyway, bago po tayo mag-umpisa, I just wanna say hi po sa ating mga bansang Pilipino. Kamusta po kayo sa mga Pilipinas? At kayo po ay sana ay nasa mabuting kalagayan. I know. Why? Well, kasi alam naman natin ang nangyayari sa bansa Pilipinas, no? Hindi naman po tayo, actually, sabi nga na ni VP Sara ay itim. No? Itim po ang buhay ngayon ng ating Pilipino dahil nga po mas kaya po itim dahil po sa politiko na nangyayari sa atin. Okay lang sana kung may mga politiko talaga yung about politics, pero sumobra naman, no? Talagang garapalan na wala na sumusunod sa constitution ng Pilipinas, basta sige lang na sige. At saka singot. Ganyan. Harapan na, singot, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, gusto ko po sanang magpasalamat sa ating mga subscriber po, mga chong, no? At sana po kayo po ay kung mapapadaan dito sa ating channel, please like, yan, subscribe, at syempre po, i-share natin to, in that way, malaman natin ito ng ating mga kababayang Pilipinas kung ano talaga yung ating reaction sa mga nangyayari sa bansa. Okay? At syempre po, no? Bago tayo ituloy at umpisa natin ang topic for today ay kamusta kayo mga overseas Filipino? Yap, ang Pilipino po natin, mga OFW, masisipag yan, matsatsaga at matitiisin at sila po ay nagsasakripisyo sa ating pamilya. No? Kailangan nila lumayo upang sila po ay makapaghanap buhay dahil alam naman po ang Pilipinas. Instead na pataas na tayo sana ay pabaksak na at talagang baksak. Kaya kayo mga OFW, wag muna kayong umuwi. Hindi ko kayo pwede pigilan. Dahil alam niyo naman nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Sa ating bansang sinilangan ay talagang it's really messed up. So kung kayo ay may chance sana na makapag-stay at makapag-extend ang inyong contract, gawin nyo. Dahil wala talaga. Our country is really in chaos and is full of politics and bullshit and drama. Kaya kayo, nasa inyo naman yung mga OFW kung gusto nyo na buwi. But my advice for you, if you can extend your contract, do it. Baka sa susunod na pagbalik nyo ay ito na, nasa likod ko ang lako po. Umuwi na kayo at huwag na kayo babalik sa ibang bansa. Okay? Alright. O sige po. At kayo po ingat-ingat. Your health. Drink water with lemon. Don't be like me. May allergy pa rin. But anyway, ay ang ating pong reaction ngayon ay gusto nating i-react itong si Bangag. Isa na, kasawa na pag-usapan to si Bangag, no? But anyway, sige. Bigyan natin ng reaction. Kasi tinanong ako ng isang OFW, sabi niya, ano masasabi ko sa style ni Bangag, no? Napanood niya kasi siguro yung kanyang podcast, no? At sinabi niya na, Chong, pinaresign niya pala yung mga sekretary niya. Akala niya raw nagbibiro, yung pala ginawa. Well, itong reaction ko ngayon, no, ay hindi ako naniniwala at ito ay puro drama lang. Kung matatandaan nyo, no, marami siyang ang mga sekretary niya ay nag-courtesy resign naman. Nag-file naman sila ng resignation, no? Pero you can tell na ilan lang naman ang kanyang niretain, ilan lang naman ang kanyang tinanggal dito, kundi dalawa. At ang balita, no, alam naman natin matagal itong doon sa to, ay kung sino raw ang madikit kay Tatay Digong, ay yun ang kanilang pinupuntirya. Wala tayong magagawa. Yan ang gobyerno nyo, di ba? At we can say na talagang when it comes to unfairness, ay itong Bangag administration na to ang number one pagdating sa unfair. At hindi na sila naniniwala sa parang treatment patay-patay. Kalabang ka o kakampi ka. Wala. Basta ang gusto nila ay mawala ang Duterte employee before na hanggang ngayon nagtatrabaho sana sa kanya dahil iniisip nila, dahil napaparanoid itong addict na to na baka ito ang nagpapakalat sa social media. Anyway, ginawa na naman nila yan, di ba? Tinanggal na nila yung mga ibang PSG, yung mga ibang employee sa PCO, tagtanggal-tanggal ang blusa sila, di ba? Pagka alam nila na madikit dati sa mga Duterte, tinatanggal nila, no? Binibigyan nila ng forced resignation or maybe pinalalabas na may sakit ako, magpapahinga muna ako. At wala rin, no? Nalalaman pa rin dahil alam naman nila na people around them are not really 100% supported them or supporting them kasi alam nila na abusado ang pamilyang ito, hindi lang sa addict, magnanakaw, kidnapper ang asawa,
alam nila na talagang maraming bahong nangyayari sa Malacanang. But anyway, balik tayo dito, no? Hindi ako naniniwala na itong si Bangag Jr. ay talagang pinag-quit niya o na yung mga sekretary niya, pero di-retain niya rin, di ba? Just like I said earlier na dalawa lang yata at yung iba yata sumunod yung mga alam nila kakapi kay Duterte ang kanyang mga tinanggal. Kaya ang masasabi ko lang, this is just a drama-rama nito si Bangag. Pero nakakatawa rin, no? Dahil yung isa rito o isa sa secretary ni Bangag ay ayaw mag-quit nung una, ha? Nung una. Dahil nga, syempre, bakit ka mag-quit? Ang sarap-sarap ng buhay mo. Diba? Ito si Bobo Gadon ay sabi niya nga, now that the coverage is well-defined, no? Ay I am submitting the custody resignation as directed by the President. Kasi nung una, kung matatandaan nyo, di ba, hindi ko lang kung na-interview siya, pero kumalat ito na siya raw ay hindi mag-resign dahil hindi naman daw siya part ng mga sekretary. Anong trabaho mo kung hindi ka sekretary? No, kaya in-explain yata ito ni Unclair, na isa rin sa mga may gapak sa ulo, na siya ay part of it. In fairness, or in unfairness, nandiyan pa rin si Claire. Ibig sabihin talagang kailangan ka namin kasi we need someone na dumadakdak against sa mga Duterte. At saka yung mga walang ka-common sense, we need that. No? Kaya ito si Gadon ay nag-resign kuno. Hindi ko lang alam kung di-retain siya ni Bangag. Alam niyo naman na simula na naupo yan bilang Secretary for Poverty and Allegiance pa yun, o Alliance or something. Basta, ano ba nakalagay? Wala nakalagay. Secretary Larry Gadon lang. Allegation or ewan ka ba sa poverty? It's about poverty. Na wala naman talagang ginawa itong hayop na to, kundi dumakdak lang against Duterte. At ngayon nga, higop ang puwet niya o hinihigop niya ang puwet ngayon ng mga dilawan. But anyway, sana at kahit pa paano may lumabas na katinuan ng konti si Bangag na wag nang tanggapin to dahil unang-una, ito talaga ang, well, sira na ang Marcos administration pero dinadagdagan pa ng hayop na to, si Bobo. Kasi nga Bobo no? Ika nga sa kakasabi niya ng mga bobo sa mga tao tinitira niya, bumalik sa kanya lahat ng bobo words at bobo na talent sa kanya na nakita. But anyway, nung nalaman ko na kaya pala ito si Bobo ay kapituko nung una, ay kaya naman pala, talagang masasabi natin, dito na ako. Bakit kanyo? 4.6 billion pala. Daw, ang sweldo ni Gadon. Biro yan mga chong, binabayaran nyo ng tax itong hayop na to na walang ginawa sa pwesto kung hindi dumakdak lang against Duterte. Look at that. What the fuck? That's right. This guy is a fucker, man. Diba? Kasi kita nyo nga, 4.6 million every month. Kaya kumakapit sa tuko. Nahiya na nga lang. Kaya siguro nag-resign. Siguro iniisip niya, di bale, kung i-retain naman ako ni Bongbong, ni friend, ni bestie. Kaya hindi natin alam kung siya pa rin ngayon ang nasa posisyon. Kasi nag-resign na nga. Sana wag na. Bakit kanyo? Wala namang gagawin matino yan Yan lang naman yung bunganga. Unless gusto ni Bangag to para dumakdak against sa Duterte. Ikikip niya. Pero guys, you are breaking your back. You are burning your skin sa trabaho. You are, commuting every day. Nagpapakahirap ka magbayad ng tax kasi nga inaasahan mo na yung tax na yun baka may babalik sa'yo by making improvements sa Pilipinas. Meron ba? Sinusweldo itong hayop na to for doing nothing. For charging like this bar sa mga abogado na kinaiinisan niya. And anyway, kaya ko lang ito sinasabi itong hayop na to kasi it's really a waste of money. Biro nyo, poverty, something like that. But anyway, wala naman siyang ginawa. Ang tanging nalaman lang natin ay nabigay ng gatas to na kapiraso sa isang elementary. Ay, kawawang Pilipinas talaga ito tao to. Anyway, panoorin natin, no? At ang UNTV, maraming salamat po, no? Ay tungkol ko sa drama resign ng mga sekretary niya kuno kung saan wala rin. Diretey rin yung iba. Diba? Panoorin natin mga chong. Evan, sino itong mga mananatili at yung tinanggap ang resignation? Yes, Monica, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin kanina sa press briefing kasama ang media, 52 courtesy resignation na ang kanilang natatanggap. Dami pa lang sekretary talaga
Umuusad na ang isinasagawang revamp ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Ngayong hapon, humarap sa media si Executive Secretary Lucas Bersamin at inilabas ang mga inisyal na pangalan ng mga kalihim na magpapatuloy sa kanilang tungkulin. Ayon kay E.S. Bersamin, unang in-evaluate ng Pangulo ang nasa economic team ng administrasyon kung saan 5 miyembro ng gabinete ang kumpirmadong mananatili sa kanilang pwesto. Kasama na rito si Department of Trade and Industry. Doon pa lang sa economist niya, di ba? Yung niretain niya, doon pa lang kitang-kita mo na wala naman talaga di ba? Si Recto. Ano ba nagawa niya? Why? Sa Senado nga, yan ang nagpahirap sa Pilipino. Nagdagdag ng VAT. No? Alam niyo na yan, no? Hindi ko na kailangan explain sa inyo, no? Kaya pahirap ang kanyang mga ekonomista. Wala pa. Maybe marunong sila, yan ang talent nila, but it doesn't really sink or rhyme sa buhay ng Pilipino, di ba? Kaya sana yung bandang palitan niya, no? Mahalap siya ng mas matino at mas magaling sana. But the thing is, dito sa administration bangag, ay kung sino makaka-deliver sa pamilya niya. No? Hindi to yung tipo na kung ano yung madideliver sa Pilipino. Hindi po. Kung ano ang madideliver sa pamilya, yan ang gusto niyang pagiging mga sekretary. O DTI Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph G. Recto, Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan, Budget and Management o DBM Secretary Amena F. Pangadaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. So the President decided to retain these 5 members of the economic team so that there will be no more problems sa perception. There will be no more problems. Eh, ni-retain nyo nga. Eh, di still the problem. Hindi ko daya po doon. Oh my God. About where the country is going. So talaga inamin niya na talaga sila ang problema kaya galing ang country. Woo! Ay, sana VP Sara, ikaw na lang! Tuwa ng DES Bersamin, naging maingat ang ginawang evaluation sa mga ito, lalo na at ang kanilang mga posisyon ay may kinalaman sa kabuuang kalagayan ng bansa. Dagdag pa ng Executive Secretary, nakita ng Pangulo na naging mahusay ang mga ito sa pagtupad ng kanilang mga trabaho habang nanunungkulan bilang mga kalihim ng kani-kaniyang departamento. Chika-chika na yun. I don't know how fair or unfair that perception is na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Yun ang problema no? Lagi siya lumalabas ng bansa simula po ng 2022. Pagkatapos, ang sinasabi nila, oh, meron tayo nakuha nito. Oh, pumipasik ka nito. Oh, we're gonna have this. Oh, gano'n, di ba? Pero ni isa, walang nangyari. Meron ba kayong nakita sa mga paglalabas-labas niya ng ibang bansa? Yung mga sinabi niya, ito, magkakaroon tayo ng milyon-milyon ito, ganyan-ganyan. Those are just proposal. Maybe. Di ba? Parang, kinausap niya yung isang business pa siguro sa ibang bansa. Oh, mag-invest kayo dito, ganyan-ganyan. Okay. Yeah. We'll see. Yeah. I'll think about it. Imbis na, oh yeah, here. Oh, ito mag-invest of 400 million, I'm gonna put down payment sa inyo, blah, 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 blah. It's simple as like that. No? Pero hindi eh. Either sigot o mag-good time lang. Yan ang buhay ng pamilya niya. The evaluation showed that it was time to have her rest muna. Sa kabilang banda, 2 courtesy resignation naman ang tinanggap na ng Pangulo. Una na dito ang kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Tony Yulo Loizaga. Ngunit nilinaw ni E.S. Bersamin na hindi korupsyon ang dahilan ng pagkatanggal dito sa pwesto. Dagdag pa dito, walang lugar ang underperformance sa administrasyon ng Pangulo. Kasama rin sa aalisin sa pwesto si Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar dahil hindi nito natupad ang expectation na nilagay ito bilang kalihim ng naturang kagawaran. Hindi mo rin masabing corruption yan, wala. Hindi mo rin masabing underperformance, under-delivery. Kung hindi pala underperformance o under-delivery, bakit yung tinatanggal? Si Bersamin talaga. Alam niyo naman pala, hindi tutugol sa dahil underperformance. Ano? Bakit yung tinanggal? Ito ang problema mga chong sa mga administration na ito. No? Akala siguro nila, tanga Pilipino. Super tanga. Kasi nga, may nauto na sila. May nabudol na sila eh. Kaya akala nila, lahat ng Pilipino tanga. Siguro na 9% lang. At yung pa yung mga kampi sa kanila. No? Sasabihin naman, baka hindi ako matalino.
Hindi po. It's just so happen, either Dilawan o mga lolilistang tanga. Diba? Kasi, kita mo, sabi niya, hindi to dahil sa underperformance. Bakit ito tinangga kung hindi pala ay, Bersamin! Baka basa ka na! Matataas yung nilagay niyang standard niya when he accepted the job. Anong standard? Gali, anong standard Bersamin ang gusto ni Bangag? Di ba? Anong standard? Yung ba yung mga pagsisinghot ng high standard? Anak ng teteng kung tanga to. Magsasalita lang, tanga pa. Samantala, papalitan si DENR Secretary Loizaga ni Department of Energy Secretary Rafael Lotilla habang pansamantalang magkakaroon ng officer in charge ang Department of Energy sa pamumuno ni Undersecretary Sharon Garin. Papalitan naman si DSUD Secretary Jose Acuzar ni incoming Secretary Jose Ramon Aliling, Chief Executive Officer o CEO ng Jose Aliling Construction Management Group. Itatalaga naman si Acuzar bilang Presidential Advisor for Pasig River Improvement with the rank of Secretary. Alam naman yan si Acuzar, walang nangyari. Palpak sa housing. Inilagay pa rin sa advisor. So, ibig sabihin, magandang deliver ni Acuzar sa mga pamilyang ito. Again, these guys are not delivering to the Filipino. These people, secretaries, make sure na nakakapag-deliver sa Malacanang. Si Bong Acuzar. Alam niyo naman ugali niya. Nakita niyo na yan sa hearing ng Senate doon kung paano maging discriminate ang mahihirap. Nandiyan pa rin. Palpak na. Wala na nangyari. Inilagay pa rin. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, he can deliver. Diba? Ay. Samantala, hindi naman tinanggap ni Pangulong Marcos ang sinumiteng courtesy resignation na Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon. Ayon kay E.S. Bersamin, sinabi ng Pangulo na buo ang suporta nito sa Executive Secretary hanggang sa kung kailan nais nitong magtrabaho. Paano naman kasi, di ba? Wala nang gusto siguro magtrabaho sa'yo. Kaya sabi niya, si Bersamin na lang kasi ito nauuto natin, di ba? Kailangan nila ng ganyan mga tao na sunod-sunuran lang, no? Kung matatandaan niyo sana, kinukuha ni Butod si Governor Mandanas pero hindi pumaya. Kasi si Mandanas may prinsipyo. Ito si Bersamin, sabagay si Bersamin, kita mo naman, walang utang na loob. O hindi na sabi utang na loob. Respeto man lang kay Tatay Digong. Kung sa si Tatay Digong mismo ang naglagay sa kanya sa justice. Why? Kasi, siguro magpagaling si Bersamin noon. Ngayon, palpak na. Bagag na rin. That is a very good gesture from the President because that is a sign of his manifestation of his full trust and confidence in myself. Dumipensa rin ito sa mga lumulutang na issue na siya ang target na mapatalsik sa pwesto kaya isinasagawa ang cabinet revamp. Aniya lahat ng miyembro ng gabinete ay pwedeng palitan anumang oras na gustuhin ng Pangulo. Wala kaming ilusyon na panghawakan ng mga kanya-kanyang pwesto at oras na gusto ng Pangulo na palitan kami o umalis kami sa pwesto, gagawin namin yon dahil para kaming mga ordinary soldier lang, sundalo kami. Ano ka ba mga kulabaren? Monica, pinagbigay din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagpapatuloy itong isinasagawang evaluation ni Pangulong Marcos sa bawat miyembro ng gabinete na nagpasa ng kanilang courtesy resignation. Ang tanong, marunong ba mag-evaluate si Marcos? Ang alam ko, natutulog lang yun ng 3 days, tapos paggising, gano'n baka si Butod ang nag-evaluate siya kasi tamba, kaya siguro, ganyan. Siguro sabi nila, marami pa tayong mata, nalalaman pa rin nila yung kalokohan natin. Inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay maglalabas na muli ng mga pangalan kung sino ang mananatili o maaalis sa kanilang pwesto. Yan muna ang update mula dito sa Malacanang. Balik sa inyo dyan, Monica. Thank you, UNTV po, no? Okay. Ang reaction ko rito is, these are just bullshit, no? Hindi to yung seryosohan. Para sa akin, kita nyo naman, nag-courtesy resign pero lahat i-retain halos. Diba? Sabi nga nila kung talagang underperformance pala, palitan mo. Umanap ka ng bagong buka. Akala ko ba bagong Pilipinas kayo? Hindi naman. Bagong Pilipinas pero yung mga sekretary nyo, mga bulok na. Diba? Kaya, hindi, wala to. I don't believe that they just doing this for the benefits of the Filipino. No, I don't think so. This is just for themselves. Para sa make sure na nakakapag-deliver sila sa kanila. No, it's not for the Filipino to. It's for themselves. Okay? Well, one of our best senator na
nag-reacted tungkol dito dahil pareho rin kami ng iniisip. Kaya ang gusto ko ipakita sa inyo ay talaga naman po na tanga ang administration na ito. At lang bumbat ka lang. Okay? Panoorin natin si Senator Marcoleta. Kung underperformance, Yun! palitan mo. Yun! Yun ang alam ko eh. Oho. Anong gagawin mo sa isang opisyal na hindi nakaganap sang-ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? That's right! May karapatan ka naman magpalit. Yep. Siyempre, nasa Wala kanya. na bang iba na may papalit? Yun! Ay, napakarami ho. Napakarami magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Sen, oo. Bakit parang riguton? Ano tawag doon sa pagkakakuha na yung musical dance chair? O chair dance. Parang trip to Jerusalem. Nakita ko. Hindi ganun ang inaasahan na tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Opo. Palitan mo na inaasahan mo na gagawa ng masigit Na mas magandang trabaho. doon sa inaasahan ng mga tao. Di ba? May napalta naman daw, Sen eh. Yung DNR. Meron, dalawa lang, di ba? But anyway, alam niyo tama, no? Katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, hindi ang akin niisip. Underperformance, palitan mo. Ang dami dyan. Siguro yung mga undersecretary, mas magaling pa sa secretary. No? Hindi ko nga lang alam kung si Gadon nandiyan pa. Sana nga wala na. Sayang, biro mo, 4.6 million. Akala ko nung una, 300,000 na sweldo. Yung pala, 4.6. Mga Pilipino, yan na tax nyo. Binabayad nyo sa taong walang ginagawa. Anyway, hindi natin sigurado kung takto na siya or wala. But let's talk about this guy. No? Yung. Ito tao ito kayo nagsalita against kay Vic Rodriguez. No? At nung napanood ko nga yung kanyang press conference, sabi ko, what the heck, man? You can tell na itong taong ito ay bitter kay Vic o insecure. No? At kung ano yung sinasabi, hindi niya nga alam kung ano talaga totoong dahilan kung bakit si Atty. Vic Rodriguez nawala sa Malacanang, nawala sa member ni Bangag. Hindi niya alam. No? Akala mo naman ang dami niyang alam. Hindi niya alam kung bakit. No? At ayaw niya sabihin na ito si Vic Rodriguez, si Atty. Vic Rodriguez ay nag-quit, hindi tinanggal. Ito naman si diaper boy na si Bersamin, no? Ay pinalalabas, kaya nga 3 months lang siya. You can tell, pareho sila ng amo niyang Bangag. No? Remember na in-interview si Bangag? Why? That's why he only worked for me. Why he quit? Oh, that's why he quit for me. Something like that. Alam niyo yan, di ba? Kaya sabi ko nga ay itong hinayupak na diaper na to, wala naman talagang alam kung ano pinagsasabi. Ito, pakinggan nyo. Sir, former ES Vic Rodriguez said that there's no need for courtesy resignation, to call for courtesy resignation of all cabinet secretaries because the core problem is the president himself. Optics lang daw. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Huh? Why was he... Yeah, I listen to him. Kaya nga siya may libro di ba? Ikaw lang I'm pretty sure pag dinebate ka ni Vic Rodriguez, mapapaihi ka lalo at kailangan mo naman daming diaper, no? Di ba? Taken out of the office, wala pa siyang 3 buwan. Oh, see? Gusto niya Wala pa raw siyang 3 buwan. Bakit hindi mo muna alam ang mali kasi sa reporter, no? Alam naman nila. I'm pretty sure alam na ng mga reporter kung bakit nag-quit si Vic Rodriguez. Kalat na sa social media. Hindi alam nila? Ano sila, tanga? Reporter sila eh. Yan nga tinatawag na reporter na Marites. No? Hindi niya finalap. Hindi kaya nga ako nag-resign eh. Di ba dahil nga po sa mga nangyayari. Hindi nila ginaganon eh. Kaya ito si Bersamin, director ng dakdak. Kaya nga eh. Di ba? Kaya instead na sabihin ng reporter, hindi kasi kaya ako nag-resign si Vic Rodriguez kasi nga po, mayroong mga nangyayaring hindi maganda sa Malacanang. Hindi niya na kaya he volunteered to resign. Walang nagsabi ng ganun. They just listen. Iyan ang problema sa journalist natin, sa mga reporter. Hindi ko nga alam kung scripted lang talaga para lang mapunta dyan. Di ba? Kaya it's really bullshit. makipag-away, wag na. Kaya ako, kantsaw lang siya eh. Hindi naman nakikipag-away si Vic Rodriguez, Lucas. No, nagsasabi lang siya na totoo. Kung alam mo sinungaling siya, ba't hindi nyo i-demanda yung gumawa ng libro siya, di ba? He made a book. Ba't ikaw, abogado ka, justice ka, corrupt ka, aanga ka, sunod-sunod ka kay Butol. Kung alam mo mali, ba't di mo demanda? Kantsaw ng kantsaw. Alin ang kantsaw doon? Di ba? Pinanood ko yung sinabi ni Vic Rodriguez, alin ang kantsaw doon? That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Why not? Di ba? Do you have the power to do it? Ang lakas yung panira ng tao. Ang lakas yung manggurgur ng tao. No? Why not? Bakit hindi mo gawin? Kasi takot ka. Hindi mo alam, hindi mo kaya si Vic Rodriguez. Hanggang dakdak. Ikaw ang dakdak lang ng dakdak. I just wanna let you know, guys, na itong taong to, wala yan. He may be the justice before. He may be
I don't know if he's a good lawyer. I don't know about him. No? Pero si Tatay Digong ang naglagay sa kanya sa Justice, hindi ko alam kung sa Supreme Court. I think so. Siya yata yung former Justice something, Secretary or what? No, not Secretary. Sa Supreme Court. Di ba? Pero ang ibig ko sabihin, wala to sinabi kay Vic Rodriguez. Kakain to ng, I don't know, man. Huwag na nating pansinin. Salamat, ES. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Sir, See that? Hindi man lang sinabi ng mga reporter, hindi ho. Kaya ako nag-resign si Vic Rodriguez kasi ganito, ganyan. Di ba? Samantalang yung panahon ni Tatay Digong may follow-up question agad o may follow-up statement agad ang mga reporter pag nagsalita si Tatay Digong. Pero ito wala. Isang question, thank you. Kaya hindi rin ako believe sa mga journalists ngayon kasi they really parang scripted di ba? Ngayon, sabi nga nila, ito nga, sabi ng mga tao, ikaw ang mag-resign. Sabi niya, I will resign? Ba't ko gagawin yun? Wala sa ugali ko yung tinatakbo na problema. What good will that do? Ang problema ho, Mr. President Bangag, ikaw ang problema. Hindi po yung tao. Hindi po yung sekretary nyo. Ikaw ang problema. Yan ang masakit. Kaya kung mawawala ka, I'm pretty sure makakatulong ka sa Pilipino, gaganda ang buhay ng Pilipino, kasi mawawala ka. Kaya ikaw ang problema. Diba? Kaya wala tayong magagawa. Hindi bibitaw yan. Salsa ng presidente, nakakakorap ka, nakakanakaw ka, lahat ng mga tao sa'yo nagde-deliver, pasok na lang daw ng pasok ang pera. Ay, sarap lang yung cocaine. Diba? Ba't ka mag-resign? Kaya gumagawa sila ng para tanggalin si VP dahil ilalagay nila yung dapat nila ilagay Di ba? Kaya wala. Hindi mag-resign yan unless sipain nyo mga Pilipino. Kayo lang ang pag-asa para mawala tong hayop na to. Tandaan nyo yan. No? Anyway, pahabol po natin at bago ay na-promote po ang isang demonyo ng Malacanang. Alam nyo na yan, no? At matagal na po yan. Na-promote na yan, hayop na yan. Meron tayo reaction yan, no? At abangan nyo po. Yan. Na-promote ang isang hayop, ang kidnapper, at ang sinasabi na warrant of arrest, ginawa search warrant ang KOJC. Kaya yan, may kaso pa, na-promote. Kaya kayo mga pulis, hindi ko na ba kayo tinuturuan, pero nakikita nyo naman sa social media at sa news. Kung gagawa kayo ng kalokohan, in favor of Malacanang, mapopromote kayo. Yan ngayon ang labanan sa Malacanang. They don't need an honor. They don't need maprinsipyo. All they want is to deliver to them and you will be promoted. Anyway, good news muna tayo bago tayo matapos. At ito nga po ay kita-kita nyo naman. Ayan. Di ba? Yun! Biro niya mga chong. Sama! Hindi na presidente si Tatay Digong, 63%. Tapos si VP Sara, 50%. Kung saan sinisiraan. Imagine that mga chong. Tapos yung gumagawa, kunyari, nagtatrabaho, 32%. Yan kasi napapala mo, sigot ka kasi na sigot. Kaya panoorin natin, good news, di ba? At least may pampahubag na loob. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang lider ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided. Biro mo yun, ang laki ng percentage kay Bangag, 42%. Utsa kung ako presidente, nakita ko na, mahihiya na ako talaga. Yun nga lang, syempre, ang addict, hindi marunong mahihiya yan. Kaya huwag niyong aasahan, okay? Di ba? 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang vice at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%. See that? 50% mga chong ang ayaw. Baka dinaya pa yan ni Garcia. Di ba? Di pala si Garcia. But anyway, yan. Yan ang resulta. Kaya yung mga troll ng bayan, yung mga loyalistang, no? Hindi po kasama rito yung batandang mga loyalista na dati kay Senior Marcos. Ito po yung mga nagpipretend na loyalista. Dahil ito po yung mga kabataan ngayon na nagpipretend na loyalista pero tatanga-tanga, no? At saka mga troll na binabayaran ng mga tanga, di ba?
Kaya po, ha? Kaya kayo na bahala mag-decide yan, no? Ay. habang 28% naman ang sumasang-ayon. Yun, see? Kaya ang ating po mga chong, yan ang talagang tiwala. Hindi mo 63%. Hindi na nakaupo yung tao. Kinulong pa niya sa ICC. Oh. Samantalang ikaw, bangag, 32%, kalahati ka lang nang hindi na nakaupo. Tapos nilapasan ka pa ng isang Vice President, Sara Duterte, na sinisiraan mo pa, ha? Kinakasuhan nyo pa, 50%. Now, you tell me kung ang mga Pilipino ay tanga, Bersamin, Lucas Bersamin, they not stupid. You are the stupid dito, mga chong. Okay? Kaya congratulations po sa mga Duterte. Mga chong, my conclusion here is this kind of a courtesy resignation ni Bangag, again, drama lang. Wala po ito katotohanan. Pakitang tao, bullshit, ika nga. Kaya sana kayo mga Pilipino, huwag kayo maniniwala. Ginagawa tayong tanga ng administration ito. Na akala naman nila ay naniniwala tayo. Hindi nila alam na sila mismo ang nagmumukhang tanga. Kaya mga chong akin lang po, we have to be observants. No? Kailangan ay alamin natin mabuti. Huwag tayong magpapaniwala. Ang dami na po nalalaglag sa katangahan ng ibang Pilipino, lalo na sa Facebook kung makikita nyo. Kasi nga, they only follow the trends. They only like parang herds na sumusunod lang. Huwag po. Do your own thing. Do your own research. Huwag kayong sumakay sa iba. Diba? Huwag kayong maniniwala agad. At sa mga tao naman na bilib pa rin sa administration na to, nasa inyo na yan. Pero sometimes you have to think also na ano nga ba talaga nangyayari sa Pilipinas? Bakit super divided na tayong Pilipino? Ang masakit, lamang, when it comes to division, lamang ang DDS, ang mga Duterte, sa mga bangag. Kaya sana, hindi naman sa inaaway natin ng mga bangag boys o bangag group. Pero isipin nyo, bakit? Di ba? Kasi, nagyari na yan sa Dilawan. Kita mo ginawa ng Dilawan. Nanloko lang ng tao. Nagpabudol-budol din. Kita mo sila. Para na sila basura ngayon. Ngayon, pinulot lang. Kasi ang mga Dilawan, kinakailangan kainin suka ng pula para pakilala ulit. Look at them now. Pula at Dilawan magkasama. Can you imagine that? Samantalang itong dalawang to, wala pang Duterte. Nagpapatayan na sa salita. Nagsisira na. Nagrarally na sa isa't isa. Actually, yung pula nga tahimik doon eh. Yung Dilawan lang ang tira na tira, daktak na daktak kasi mga may NPA sila kasama. Nagkataon lang na nadagdagan ng Duterte. Nagkataon ng Duterte, ang talagang gusto-gusto na tao dahil alam naman natin mga Pilipino. Siyempre, ano ba naman sasabihin nila? Duterte, confidential fund. Kaya nga confidential eh. But anyway, mga chong, akin lang po, you have to observe. Huwag po tayong magpapadala agad. Lalo na ngayon sa social media, marami na kayo makukuha mga pattern o mga documents o mga balita kung ano talaga ang katotohanan sa likod ng Malacanang. And again, I just want to promote also the channel which is the GTNR. Kung saan sila Kamentog, si Joshua, si Kaado. Marami kayong matututunan. Okay? Pero syempre, ako muna. Subscribe kayo. No? Ay, ito pala. At mag-like naman kayo, share, notification, at gusto ko po kayo ay mag-comment para naman po magkaintindihan tayo. Okay? Sa mga OFW na nag-react sa akin, ay nagsabi na, what can you say about this? Here you go. Maraming salamat po sa inyo. At sana po, no? Huwag niyo po kalilimutan na lagi po tayo magdadasal. At sooner or later, matatapos na rin po yung paghihirap ng Pilipino. Okay? Alright, hanggang dito na lang po mga chong at sana po ay naintindihan nyo ang ating react chong. Again, sa susunod po, meron ulit tayo sa react chong at sana po abangan nyo at kayo po ay support sa ating channel at sa mga mapadaan, please subscribe, like, comment, share at i-press nyo ang bell notification. Okay? Already, hanggang dito na lang at syempre po, katulad sinabi ni Ma'am Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po.